Magandang araw mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Remulla, dudurugin na ang grupong Kawatan. Attorney, binunyag kung bakit kabado na ang grupong Duterte. Matagal na tinatago na mag-amang Duterte, ilalabas na. Sara Duterte, untouchable hanggang impyerno at Marcoleta sinampal ng kahihiyan matapos ang mabilis na aksyon ng bagong ombudsman para durugin ang mga Kawatan. Abay salin ng mga politiko ilalabas na. At una na nga dito na open and public ang salin ng mag-amang Duterte at Pangulong Marcos. Kaya naman kabado na ang mga Kawatan lalo na sa Kamara at Senado na sangkot sa korupsyon. Lalo namang galit ang mga maka-Duterte. Bakit daw puro na lang si Digong at si Sara ang pinag-iinitan ng gobyerno samantalang hindi daw sila kurap at utak kriminal. Kaya naman may matinding buwelta dito ang mga batikang abogado. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Formal nang ipinasa ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang findings ng investigasyon nito sa 5 anomalous flood control projects sa Bulacan 1st District. Sangkot dito ang mga district engineer at contractor na trumabaho sa mga nasabing proyekto. Yun. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi pa umabot kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang investigasyon. Kaya nakapokus muna sila kina former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at former Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. 5 kaso raw ang maaaring harapin ng tinaguriang BGC Boys. Kabilang narito ang malversation, falsification of public documents, perjury at graft. At dahil nasa ombudsman na mga dokumento, dadaan na ito sa masusing evaluation ng tanggapan. Aantayin na lang din daw ng DOJ ang utos ng ombudsman kung maaari na silang magsagawa ng preliminary investigation matapos ang evaluasyon. Siniguro ni Remulla na magiging mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos ng kanyang opisina. Katulong din daw ng ombudsman ng AMLAC at may inaasahan daw silang impormasyon mula rito na makatutulong sa kanilang investigasyon. Pagdidiin ni Remulla, the cry to curb corruption is strong, kaya agaran daw silang kikilos para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control scandal. Ayun mga kaibigan, expected naman na natin yan, di ba? Na dapat lang talaga unahin muna itong mga kontraktor at mga district engineer na sangkot dito. Kasi nga po, nandyan na yung ebidensya eh, di ba? Nagkaroon na ng mga findings o pag-iimbestiga lalo na sa Kamara at sa Senado. Kaya dapat lang na mauna sila. Tapos mga kaibigan, syempre sunod na yung mga principal dyan tulad ng mga Kawatan dyan sa Kamara at sa Senado na nasasangkot nga dito sa kabalbalang ito. Ngayon mga kaibigan, malalaman natin kung bakit pilit talagang hinaharang itong si Boying Remulla maging ombudsman. At bakit hanggang ngayon galit na galit itong mga maka-Duterte sa kanya sa kabila ng nagtatrabaho naman siya bilang ombudsman, di ba? Unang araw pa lang yan, daming aksyon na ginawa, talagang trabaho agad. Tapos mga kaibigan, ipapaliwanag sa atin na magaling na abogado kung bakit talagang walang takas dito ang mga katulad ni Jinggoy. Eto mga kaibigan, pakinggan natin ito si Attorney Dino De Leon. Well, gusto ko lang sabihin na nakakapagtaka, balik ko lang doon sa DDS world, no, sa Davao world, Davao Death Squad, Duterte world, kung bakit galit na galit sila kung hindi nila tao, no? Clearly kasi hindi nila tao si Boying, no? Totoo. Di ba, ang rhetoric nila ng panahon nila is kung wala ka namang kasalanan, wala ka dapat ikatakot. So kung si Boying man yan, kung si Claire Castro man yan, si Laila de Lima man yan, o tao ninyong si Bongo, kahit hindi siya abogado ang ombudsman, wala kang dapat katakot kasi wala ka namang kasalanan eh, no? Totoo. Pero kung yung nagkakalaiti sila, wala pang ginagawa si Boying, bakit ang dami ba nilang tinatakot? Ibalik natin yung rhetoric na normalize sila ng panahon nila. Kung wala kang tinatago, wala ka dapat ikatakot sa tokhang. Kung walang nakakatakot, kung kakatukin ka ni Boying Remulla at mag-iimbestiga siya kasi wala ka namang kinakatakot. In the same manner, ang sabi na ninyo doon sa pinakamahihirap ng panahon na yon, pagkakatukin sila ng pulis na may daladalang barel kahit na may mga pinagpapatay na kahapon, hindi dapat sila matakot kasi wala ka dapat ikatakot, no? So bakit ba kayo kabadong-kabado kung si Boying ang ombudsman? That's first. Siguro dahil alam nila na ito ang kapangyarihan ng ombudsman. Apart from the fact that the ombudsman initiates criminal action exclusively for salary grade 24 and above, no? Yung pinakamataas na opisyal pagka-connected sa opisina nila yung kanilang krimen, no? Ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng ombudsman is yung capability niyan, mag-preventive suspension, 6 months kaagad yan, while
it is investigating and the evidence of guilt is strong, wala kang magagawa dyan. Almost clear yung mga jurisprudence, no? Kahit nga abusive, katulad ng kay Martires na wala naman talagang ebidensya, even if the evidence of guilt is strong, ang resort mo kasi motion for reconsideration. It is unlikely that the ombudsman will reverse himself. You go to the Court of Appeals, it's unlikely that the Court of Appeals will not give the ombudsman a chance to investigate, no? At saka matagal yan, no? So based on my experience as a practitioner in the ombudsman, in the corruption space, anti-corruption space, ang hirap makalift ng preventive suspension order, no? Kahit na napaka-inosente ng pinag-uusapan, kahit na pinoliticize lang yung Office of the Ombudsman, pwedeng makakuha ng preventive suspension if they just want to get rid of somebody for 6 months temporarily on the guise of an investigation. That's first. The second one is, mas kinakatakutan ng mga opisyales yung ombudsman, disciplinary powers of removal, yung administrative, kasi yung sa administrative, ang quantum of proof required is not proof beyond reasonable doubt. It is just substantial evidence for you to be removed from office, no? At anong mas nakakatakot dyan? It is immediately executory. Yun lang. Ibig sabihin, pagkalabas ng decision within 6 months to 1 year, tanggal ka na sa posisyon mo. Yung criminal case, hindi kinakatakutan yan ng lang mga katulad nila Jingo Estrada. Hindi na kinakatakutan yan. Alam mo kung bakit? Kasi pag motion for reconsideration lang yan, iaakit nila ng iaakit at i-delay nila hanggang Supreme Court, hanggang kaya nila at nakaupo pa rin sila sa posisyon 10 years, 15 years, 20 years down the line. Hopefully, matapos ng Supreme Court, we don't know if it's ever gonna happen. And then they are still senators of the Republic. And then they can still amass further wealth and power. And then hopefully, considering that they are still remaining in their powerful office, they can influence the process. That has always been the case, the mentality of yung pinakasangano, no, pinaka-utak kriminal, na kailangan lang, nasa poder pa rin ako, nasa kapangyarihan pa rin ako, hindi ko kakatakutan kahit na sinong husgado, no? Pero yung ombudsman, pag nagdesisyon yan, tanggal ka sa posisyon mo. Immediate executory unless you secure a temporary restraining order, which is always also unlikely in Philippine courts. Pag nakakuha ka ng TRO at preliminary injunction, palakpakan ka ng mga kapwa-abogado. Wow! Because it is very rare. Even if it's justified, based on my experience, it's very rare that we get PROs and preliminary injunctions, no, in cases. That's how powerful the ombudsman is. Mas takot ngayon ang mga politiko sa mere administrative case kaysa sa criminal case of plunder. Plunder, matagal pa yan. Administrative case, pwede ka na tamaan at as soon as possible time. Ayun mga kaibigan, malinaw. Kaya pala na galit dito at talagang sobrang hinaharang noon itong si Boying Rimulya. Kasi nga naman mga kaibigan, talagang makapangyarihan po talaga ang ombudsman. Mantakin nyo yung panahon sana ni Martires, no? Ang dami sana sigurong mga kaso na napanagot. Pero sa tingin natin, ayun, ibinaon lang sa limot, no? Kaya ngayon mga kaibigan, itong si Boying Rimulya, huhukayin yung mga kaso na talaga namang ibinaon ng dating ombudsman na si Martires. Tulad ng mga kaso ng mga Duterte, di ba? Yan si Bongo, yung Parmali ni Digong, na talagang kinalimutan na kung tutuusin mga kaibigan, isa din yun sa pinaka corrupt, no, na nangyari sa kasaysayan natin. Kasi nga panahon ng pandemic, halos lahat mga kaibigan naghihirap, tapos ninanakawan pala tayo at bilyon-bilyon. Kasing ano rin mga kaibigan, kasing bigat din etong korupsyon na nangyayari ngayon, di ba? Kaya naman mga kaibigan, kung inaakala ng mga iba na nung panahon ni Martires ay nasanay sila na nakasandal sila sa pader, ngayon iba po. Kaya naman mga kaibigan, tulad ng sinasabi, naalala ninyo itong sinasabi ni Vice Presidente natin, hindi daw siya nanghihinayang, at hindi daw siya nagsisisi na maging Vice Presidente. Kasi nga daw kung mayor siya, mas madali siya mapatanggal. Ngayong Vice Presidente siya, untouchable daw siya. Sabi nga niya dito, di ba mga kaibigan, they can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Di ba? Kaya naman mga kaibigan, ipinagmamalaki nila lagi na untouchable ang Vice Presidente. Hindi nga daw ito na-impeach kasi nga naman daw, wala naman daw saysay yung mga ipinagbabato sa kanya. Totoo ba? Hindi kaya matindi talaga yung ginawang kabalbalan ni Chis Escudero dyan. Na ngayon mga kaibigan, naiipit talaga siya. Siya yung lumalabas ngayon na culprit dyan sa malawakang insertion na yan ng mga bilyon-bilyon, di ba? Kasi nga, sinasabi nila si Romualdez, sa ngayon mga kaibigan, wala naman siyang pirma, di ba? May pirma doon, si Zaldico, si Grace po, tapos sa kabila ng lahat na yan mga kaibigan na may pirma na yan, wala pa po sa history ng pagiging Speaker of the House at Senate President ang umattend sa BICAM. Alam nyo kung sino lang? Si Escudero lang.
Ang tindi mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan sa lahat ng mga pinaggagawa nila, nakabalbalan nung panahon ni Escudero at lalo na to yung sinasabi nila na untouchable daw si Sara Duterte. Eto mga kaibigan ang sagot ng isang patikan na political analyst na si Sir Ronald Llamas patungkol dito. Pakinggan nyo to mga kaibigan, ang ganda nito. Ngayon, tingin ko mas aggressive na yung gobyerno na talagang durugin yung kanilang mortal na kalaban. At ang Tama. isang pamamaraan para gawin yan ay itong nexus ng Ombudsman, Solicitor General at yung DOJ. Dahil yung ICI ay parang limitado yung yung kapangyarihan, medyo kulang sa ngipin. At mukhang yung komposisyon ay hindi ganun ka compelling, no, in terms of kondukta ng investigasyon. Sikreto pa. Ginawa pang sikreto. Ikalawa, yung Blue Ribbon ay mukhang hindi lamang bumaba yung leader ng Blue Ribbon, kundi parang isasara na yung investigasyon. Kaya may iwan ngayon dito sa Ombudsman yung Yes. bakbakan. At yung powers ng Ombudsman ay very sweeping. Meron siyang fiscal autonomy, hindi siya dadaan sa commission on appointment, pwede niyang akuin yung ibang mga kaso na nakasalang sa ibang mga korte, etc. etc. Ang pinakamahalaga siguro, kaya niyang pabuksan using the SALN framework yung mga bank accounts. Hindi lamang ng Vice President, kundi yung masasalang dito sa mga kaso. At with the powers of the Ombudsman, ay talagang yung nawala sa impeachment process, pwede dyan lumipat. Kahit hindi niya matanggal yung Vice President, as Vice President, dahil siya, impeachable position, ay marami siyang pwedeng gawin. Kaya nga, lahat na yata ginawa ng mga Duterte para hindi siya ma-appoint, di ba? Sara, si Amy, si Pulong, si Baste. Pero in spite of that, nakalusot pa rin siya. Kaya, battle royale ang mangyayari dito. Ang sabi niya kahapon na babaguhin na niya yung policy sa SALN. Bagamat meron pa rin mga aspeto na gagawin nila sekreto. Pero basically, yung policy ng previous ombudsman na pwede lamang makuha yung SALN kung papayag yung sinasalen ay practically ay babaguhin na niya. Sa ngayon, kung nasa gitna ka ng existential battle, no? At yung mga kalaban mo ay malalakas, siya yung pangharap diyan, para sa bardagulan. Di ba last year, siya nagsabi na tutulungan niya yung mga tetestigo sa ICC. Totoo. Kahit hindi tayo miyembro ng ICC. So may ganun siyang mga statement na nakakatulong. No? For all it's worth. At ngayon, dahil kaka-appoint lang nung bagong secretary ng DOJ, alam natin na mukhang dinedesenyo niya na yung papalit sa kanya sa DOJ ay tao niya. Undersecretary niya, kababayan niya, di ba? Dating 3-term mayor ng Mendez Cavite, naging ASEC ng legal counsel, naging ASEC ng DOJ bago naging USEC. No, so medyo malinaw yung kanyang layunin na yung iiwanan niya sa DOJ ay tutulong sa ombudsman. No, yun yung kanyang siguro tactics. No? Although hindi niya aaminin yun. Pero nandun naman lahat ng indication. Well, diskarte yun. Ito ay mayor sa Cavite, ito ay ASEC at saka USEC niya. No? Kaya aasahan natin na yung trabaho nito ay magko-complement sa trabaho niya as ombudsman. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Secretary Ronald Llamas. Talagang panahon na para durugin itong mga kawatan na to. Kung dati mga kaibigan, talagang ipinagyayabang pa na wala mahina itong si Pangulong Marcos dahil hindi niya daw napa-impeach si Sara Duterte. Pero ngayon mga kaibigan, eto na Eto na yung kinakatakutan talaga nila. Kung hindi ito sa isa, eto na talaga yung ayaw nilang makaharap itong si Boying Rimulya bilang isang ombudsman kasi nga talaga makapangyarihan. Tandaan natin mga kaibigan na yung panahon ni Martires, makapangyarihan yun. Kaya nga lahat ng kaso na kahit anong kaso isampa mo sa mga Duterte, kaya niyang tulugan yan. Pero ngayon mga kaibigan, dito kay Ombudsman Boying Rimulya, ang hinihiling lang natin ay maging patas lang siya. Maganda kung talagang panagutin niya itong mga grupo ng Duterte na mayroong mga kaso talaga na matitindi. Tapos ganun din yung mga kaalyado ni Pangulong Marcos na may mga bahid din ng korupsyon, dapat niya din tignan.
ayaw din naman natin, di ba mga kaibigan, na gamitin ito or i-weaponize ito, yung pagiging ombudsman ni Boying Rimulya para lang pabagsakin ang mga maka-Duterte. Gusto natin mapanagot sila kung meron talaga silang mga kasalanan at mga kabalbalan. At ganun din syempre mga kaibigan sa mga kaalyado ni Pangulong Marcos na meron ding bahid ng korupsyon. Dapat lahat imbestigahan, di ba? Para patas. Hindi lamang yung sinasabi ng kabilang bakod na pinag-iinitan nyo kami tulad ng ganyan. Tulad na lamang mga kaibigan doon sa usapin na gustong maging state witness ng mga diskaya, di ba? Kasi hanggang ngayon mga kaibigan pinagpipilitan pa rin nila. Oo, na gustong gawing state witness. Kung maalala natin, yan yung gusto ni Marcoleta. Oo, pero ayaw ni Boying Rimulya kahit nung naging Senate President na si Soto at si Lacson na yung nasa Blue Ribbon Committee Chairman. Tignan nyo mga kaibigan, wala silang ginawang state witness. Oo, puro lang nakapasok lang sa Witness Protection Program. Para kahit papano ay may protection itong mga testigo, di ba? Pero wala silang ginawang state witness. Alam nyo kung bakit mga kaibigan? Ito yung sagot ni former Secretary Rogelio Singson, isang ICI member, dito sa kagustuhan ni Marcoleta na gawing state witness ang mga diskaya. Napakasimple lang po. No way. They are not the least guilty. Correct. They are not. They are principal players. Nakinabang na yung mga yan. Tama na. Galit na yung tao dahil sa kanila. Tapos bibigyan mo ng state protection to be able to get away from further cases and enjoy the benefits of their anomalous practices. Huwag naman. So what we are just trying to do is make sure that our investigations lead to it, na hindi na makakawala. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Secretary Singson na hindi talaga least guilty itong mga diskaya. Kasi nga, isa sila sa principal Kumbaga pillars ng corruption yan mga kaibigan. Dati na nating sinasabi na bakit ba gustong-gusto ni Marcoleta maging state witness itong mga to. Samantalang kung titignan mo, yung pillars ng corruption manggagaling sa kontraktor, galing sa mga DE ng DPWH, tapos yung mga politiko. Yung tatlong yun mga kaibigan ang bumubuo dyan sa corruption na yan. Yung triangulo na yan. Sila po yan. Tapos sasabihin mo, ito mga diskaya, magiging state witness. Abay, matindi talaga mga kaibigan, no? Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.